At ayun nga ho guys, naglabas nga ng pahayag itong lower house, no? Kasi di ko kilala itong kasama ni Congressman Ortega. Ang kanyang pahayag hindi naman daw ang Marcos administration ang nagsampa ng kaso diyan sa Hague, Netherlands sa ICC. Ayan ho. Kaya unfair daw sa administrasyong ito na siguro ibig niya sabihin parang isisi sa kanya or pagbintangan siya na siya ang dahilan kung bakit naaresto itong si Pangulong Duterte. Ayan, yan siguro ang gusto niyang i-point out. Ayan, pakinggan ho natin ang nasabing interview sa kanya, guys. Hindi ang Administrasyong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC, yung mga biktima mismo. Ayan. Tapos yung mga kaalyado nila, yun yung unang punto. Hindi po natin masasabi yung administrasyon kasi hindi pa ho sila yung nakaupo nung time na final to. Pangalawa, hindi ho rin ang Administrasyong Marcos ang nagsabi na hurry up. Sila po yung nagmamadali, di ba? Sabi nga niya, bilisan nyo, baka hindi niya na maabutan, di ba? And from that perspective, we have to also understand na itong Teka, doon sa sinabi niya na parang si Duterte pa daw ang nagmamadali, di ba? Dahil nga nung during na hearing diyan sa Quadcom, di ba sinabi ni Pangulong Duterte na ang tagal naman, di ba? At sa Senado, di ba? Dalian nyo na, baka din yun na ako maabutan. Sinabi naman talaga ni Pangulong Duterte yan. Pero, it doesn't mean to say na magre-rely dyan sa sinabi ni Duterte ang ICC para madaliin ng ICC ang pagdampot sa kanya. Ang pagpalabas ng warrant of arrest. Yan ang pagkakaintindi ko, ha. Kasi parang ito yung gustong i-imply nung congressman na ito. Ewan ko lang kung pareho kami ng thinking, pero sa analysis ko, ito ang aking ang perception, ang pag-analyze ko sa sinabi niya. ngayon, ang ICC, hindi mabobola ang ICC. At talaga hindi mabobola ang ICC kasi international court yan. Kaya nag-request itong defense lawyer ni Pangulong Duterte na passport at national ID ang ipresenta doon sa ICC bilang patunay sa kanilang identity. Ayan, para maiwasan ang fraudulent tsaka iba pang hindi magandang magaganap pagdating sa identity ng mga di umano'y biktima nitong AJK na tinatawag nila. Ayan ho. Hirap na hirap ba? Oo. Parang feeling ko parang nahirapan sila sa feeling ko lang naman parang ano ba to? Nahirapan ba sila sa identification? Kasi kung tutuusin, kung yung sinasabi ni Attorney Conti na 30,000 na allegedly victims ng EJK, ilang magagastos yun? Kayang-kaya yun ng mga tao nagpakulong kay kayang-kayang gastusan yun ng mga tao na nagpursige para isurrender itong si Pangulong Duterte diyan sa ICC sa Hague, Netherlands. Magkano lang yun? Di ba? At saka isa pa, kung dadalhin mo itong mga biktima diyan sa ICC, natural magkakaroon talaga kayo ng passport. Paano kayo makakalipad kung wala kayong pasaporte? O di ba? So talagang need talaga nila na mag-provide ng passport kasi kung haharap na sila sa ICC halimbawa, paano sila makakalipad doon? Magbabangka sila, magsasagwan sila. Natural sasakay sila sa eroplano, dadaan sila sa immigration ng Philippines and immigration doon sa Netherlands. Kailangan talaga ng pasaporte. Hindi naman pwedeng barangay clearance ibigay mo sa immigration. Anak naman, di ba? Ako naintindihan ko totally. Ang frustration, ang hinanakit, ang galit ng mga nagsusumusuporta kay Pangulong Duterte. Pero kung maririnig nyo rin yung sakit, galit at desperation ng mga biktima ng AJK, hindi po papantay doon. That is the reason why, tama yun. Kasi sino ba namang tao ang hindi magkakaroon ng painful kapag siya ay nawala ng mahal sa buhay, okay? Pero yung hinanakit ng ang hinanakit lang naman ng mga supporters ng Duterte, ni Pangulong Duterte ay itong madali sa kanya na dalhin sa ICC na paulit-ulit na sinasabi ng karamihan na
hindi na nga naisunod, hindi nga nasunod yung kasunduan, yung treaty ng ICC at saka ng Pilipinas, yung Rome Statute. Ayan ho, yung sa Article 59 na pag-serve ng warrant of arrest ng ICC doon sa tao na yon, dapat dalhin kaagad promptly, bring promptly, agad-agad dalhin ito sa local court. Sa korte natin dito para i-verify ng judge kung si President Duterte nga itong hinuhuli ng ICC, kung siya nga nabigyan ng kaukulang due process prior sa paghuli sa kanya. Ayun ho, bago mag-decision ang korte na i-extradite siya doon papunta sa ICC sa Hague, Netherlands. Yan ho, yun ang hinanakit ng mga Duterte supporters. At isa pa ho rin sa paulit-ulit na sinasabi kahit ng mga batikan ng mga abogado na hindi po pwede ang DOJ ang tumayo na competent judicial authority dahil nga ang DOJ ay under sa executive branch, which is the office of the president. So, may tatlong tayong branches ng gobyerno dito sa Pilipinas. Executive, yan ang office of the president. Legislative, yan ang Senado tsaka House of the Representatives. Judiciary, yan ho yung mula sa Supreme Court, Court of Appeal, Sandigan Bayan, pababa sa ating mga regional trial court. Yung sinasabi naman ni Secretary Boying Rimulya about doon sa 9851, eto basahin ko ha. Tama yun. Etong ginawa nila. Kasi nakalagay dito, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Yun ang ginawa nila, yun ang basihan nila. Pero may kasunod pa ho kasi yun. Ang sabi dito, if any or to another state pursuant, alinsunod, to the applicable extradition laws and treaties. Applicable extradition laws and treaties. So, babalik ka ulit dun sa Article 59 ng Rome Statute dahil doon nakalagay ang treaties ng Pilipinas at ng ICC na dapat pag hinuli mo ang tao na naglabas ang ICC ng warrant of arrest, dalhin mo promptly, dalhin mo agad-agad ito sa local court kung saan siya nakatira at ang judge ang magve-verify lahat ng mga documents na galing sa ICC kung ito ba talaga ang taong dinadakip nila at nabigyan nga ba siya ng karampatang due process. Ayan, bago siya bigyan ng clearance ng korte kung i-extradite or not. Yan ho, pinutol nyo Pinutol nyo yung dito lang kayo nag-base sa Instead, authorities may surrender or extradite suspected accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Hindi nila din tinapos if any or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pursuant, alinsunod.